Commission on Audit, COA, ang siya pong dapat na talagang mag-imbestiga ng mga perang ginastos ng pamahalaan sa flood control project na tinuturing ng Pangulo na matindi ang naging korupsyon. Kaya COA, kasi ang COA ang meron pong access sa mga dokumento. Sila yung merong obligasyon bantayan ang pera ng bayan, local o national. Ang pinag-uusapan dito, flood control program, so national budget. Galing sa buwis at inutang ng gobyerno para sa proyekto. Pero nawawala dahil lagi tayong binabaha. 3 taon ang Marcos administration. At yan ang tinutukoy ni Pangulong Marcos dun sa SONA. Sa loob ng 3 taon, na gusto niyang makita ang listahan ng mga project, pati na ang mga taong nasa likod nito. So kung may utos na ganyan ang Pangulo, dapat automatic ang COA, Commission on Audit, ay siyang gumalaw at kumilos. Sila yung merong kapabilidad. Magkano ang pera sa bawat rehiyon, bawat probinsya, bawat munisipyo, kapitolyo, at mga mayors na merong flood control program. At dito sa national government, na budget allocation ng congressman, ng senador, executive department, ng Department of Public Works and Highway. Yan po yan. Kasi pag inaasa natin, pasintabi na sa DPWS, baka ma-whitewash ito. Baka pagtakpan nila yung mga tauhan nila at kaibigang politiko na masasangkot dito dahil ang gusto ng Pangulo i-publish, ihayag sa taong bayan kung sino-sino ito. Kaya mahirap ipagkatiwala sa DPWS dahil sila under investigation din. Dahil hindi po magkakaroon ng project kung walang approval mula sa Public Works, ang flood control at mga local executive at Department of Management dahil sila naglalabas ng pondo. Kaya tanging COA, sa aking pong personal na opinion at paniniwala dito, Commission on Audit ang lehitimong dapat mag-imbestiga. Makipag-ugnayan sila sa NBI para may mas maldiin dahil marami hong mga certified public accountant at mga abogado ang mga ahente ng NBI na makakatulong sa COA. Kasi pag hindi po gumalaw ang COA at hindi sila nag-imbestiga, mahihirapan yun kasi ang perang ginastos dyan at inilis na pondo ay dapat alam ng COA. Pag walang record ang COA, ibig sabihin nawala talaga, ibinulsa talaga ng buo yung perang yan. Kasi lahat itong bayarin sa gobyerno o local, lalo na sa national government, bago bayaran, bago i-release ang pondo, laging mayroong approval dyan ng COA. Pag na-audit ng COA ng maayos, saka lang babayaran ng Public Works at ng DBM. Maliban na lang, ito yung matindi, maliban na lang kung kasapakat dito sa flood control program o project ang mga taga-COA. Kung halimbawa ang COA ay sa halip na mag-audit, ay nangumisyon din. Kasi tabi na po, ayan ang mabigat. Pati sila under investigation. Pero kung totoong nagtrabaho ng diretso, nag-audit, nag-monitor, nagbantay ang COA, alam nila kung ano ang nangyari. Pero kung sila kasapakat sa SOP, kickback, commission, corruption, abay, talaga nakakalungkot yan. Sana hindi. Kasi wala na akong nakikitang ibang ahensya ng pamahalang mag-imbestiga rito. Kung ipapaubayan natin in aid of legislation sa Senado, walang mangyayari yan. Magtatakipan lang yan, magdidibate lang eh. Sa Kongreso, ganun din. Kaya dapat, ang independent body, ang Commission Audit, wala na pong iba. By the authority of the President, pinag-utos na. Alam mo, pag ang istorya at direktiba ng Pangulo ay dinaan sa SONA, ulat sa bayan, yan na po yung direktiba at policy. Dapat automatic susunod ang mga ahensya at departamento ng pamahalaan kung anong sinabi dun sa SONA. Kasi yan ay report sa bayan, yan yung nangyari, yan yung policy, yan ang dapat malaman. Kaya COA, huwag na kayong maghintay ng utos, gumalaw-galaw naman kayo dyan. Ang laki ng ginagastos ng taong bayan sa inyong trabaho, bakit nakakalusot sa inyo? Yung sinabi ng Pangulong merong korupsyon sa project, dapat kayong una nakadiscover nun. Dapat kayong una nag-expose nun. Kasi ang trabaho ng COA, magbantay, proteksyonan ang paggastos ng pera ng mamamayang Pilipino sa local at national government. Yun po yung trabaho nila, yun ang mandato.
pero hindi natin nararamdaman. Bakit? Tanong lang, baka kasali kayo. May delikado yan. Okay? Ano pong inyong masasabi ng mga kababayan natin Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo? Okay. Sunod na ating pag-usapan, nabalitaan na ba nyo? Meron na palang resolution ulit sa Senado, umiikot. Kasi meron na hong ilang mga senador na kasama ni Escudero, yung super majority na tinatawag, gusto nila ituloy ang impeachment trial. Ayan. Pwede naman kasi hindi pa naman ho kasi final eh. Yung sinabi ng Korte Suprema Unconstitutional, hindi pa ho yung final. Magpapile pa ng motion for consideration ng Kongreso. I-justify ng Kongreso kung bakit nila ginawa yun at kung paano nila ginawa. Kung yung matatandaan, halos 15 yata yung tanong at hinihinging dokumento ng Supreme Court sa Kongreso, hindi ibinigay lahat. Strategy ng Kongreso yun. Hindi ibinigay lahat. Kaya nga nagdesisyon na ang tingin illegal yung pagkagawa kasi hindi na-justify na mabuti ng Kongreso. Dahil hindi nila sinumiti ang lahat ng kailangan. Ngayon, sa motion for consideration, ibibigay nila, i-justify nila kung paano legal na kailang ginawa ang impeachment ayon sa saligang batas. Iisa lang ang batas na pinagtatalunan dito na magiging gabay sa paghahanap ng katarungan pero magkakaibang interpretation at yan po ang gagawin ng Kongreso. I-justify nila sa motion for consideration na legal ang kailang ginawa. Kaya nga sabi ng mga retired justice, mga constitutionalist, baka nagkamali o ibang dokumento ang napagbasihan ng Korte Suprema. Dahil nagulat sila sa unanimous decision. Baka daw ibang dokumento o kulang-kulang na dokumento ang napagbasihan ng Korte Suprema kaya gano'n ang desisyon. Ngayon, nasa kamay na ng Kongreso kung paano isumiti at panindigan ang kailang tamang ginawa at paano nila panindigan yon sa kanilang motion for consideration. Kaya hindi pa final. Kaya tama lang doon sa Senado, ngayon mayroong umiikot daw resolution na ang purpose doon ay hikayatin ang kapwa nila senador na ituloy ang impeachment trial. Kasi hindi pa naman final. Kailangan pa nilang panindigan ang constitutional duty. Iyan din ang ating paniniwala. Kaya mayroong mga senador na member ng supermajority na may ganyang galaw. Tama naman yon. Hindi lang po yung 5 senador na oposisyon. Pero binabanatan na ngayon ng mga DDS vlogger. Napanood ko kahapon, mayroong isang vlogger na pinorward sa akin yung ating isang followers. Grabe. Kung si Erwin Tulfo ang binabanatan nila, napakabobo ng vlogger na yun. Ang tingin niya, tapos na. Ang tingin niya, tapos na yung desisyon ng Supreme Court. Hindi kasi nakakaintindi. Baka dadalang. Initial pa lang yan. Hindi yan final. Kaya nga mayroong motion for consideration. Pagka nag-file ang motion for consideration at kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court, yun pa lang ang magiging final. Ito, unang salbong inilabas, hindi pa yan final. Huwag kayong magpiesta. Huwag ninyong idama yung mga tao. Ginagawa naman ninyong walang alam yung inyong mga followers. Pati si Erwin Tulfo, binabanatan nyo. Karapatan niya yun. Dahil trabaho talaga ng Senado, ng Senador. Constitutional duty. Naintindihan mo ba yun? Inuutos ng saligang batas ang kailang trabaho na mag-trial. Yun po yun, trabaho nila. Kung hindi nyo alam, kawawa naman yung mga nakikinig sa inyo. Ako hindi. Gusto ko matalino at lalong tumaging matalino ang aking mga viewers, followers, subscribers. Kayo yun. Kaya paki-like at share po ninyo para dumami ang matalino sa Pilipinas at sa buong mundo.